Hello, what's up guys? Welcome back to Goodbye Production. I'm here with Plan Motif, giving you guys another video reaction video. On this time, we're talking about Jonella Ikigai official lyric video featuring Looney. I-like muna natin yan guys at mag-subscribe tayo kay Dionella. At ganap naman guys, at ito naman ay requested ni Daiki Aomine D3P. Comment. Ikagay naman Sir Plan. So, nandito tayo ngayon. Tapos gagawin natin yung ibang mga request. Ganun naman guys, maraming salamat sa mga dito pa nakaantabay, walang sawa na nagtitiwala at nakaabang sa reaction video natin. At ako naman ay nagre-react lang kung bago lang kayo rito sa channel natin. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di niyo ma-share, kahit ma-like niyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, hindi ko na-attack yung mga paborito ninyong artist na dito mga para sa reaction video talaga. Kung ano lang nakikita ko, yun lang yung i-react ko. Ganun pa man guys, lagi sabihin, kung may masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya at wala tayong galang sa mga artist na yan. Nanonood lang ako at nagre-react. Ngayon, bago tayo magsabi, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer dito. I'm a music producer right here in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner. I'm applied psychologist. Gawin ito guys para makarami tayo. Sa description ng yung personal ng channel ko. Kung gusto nyo marinig kumanta o mag-rap, may bago kong labas na kanta kasama natin si Sir Flick G. Ang title nyo is 31423. Check nyo lang sa description para marinig nyo yung bago naming kanta. Ang title nun 31423 kasama si Sir Flick G. At ganun pa man, may lalabas ako ng panibagong music video this coming 31st. Sana magustuhan ninyo ang title nun, Late Night. Ganun pa man, let's get to it. Tapusin nyo yung video. Jonella Ikigai official lyric video. Lakasan natin yung volume guys. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe kay Jonella. If Eden defines what home should be, then paradise is you and me. Wow. Thinking about the days you're only all I had, no fame, no love. You were all I need. Show me, say it's too much fun. Give you everything, maybe that's how you mean. To be honest guys, first time kong narinig si Jonella. Even though masyado matunog yung pangalan niya, tapos marami siyang mga haters at bashers tungkol sa mga ano niya. Hindi ko masyadong binibigyan ng seryoso na pagtanaw o pagtingin doon kay Jonella. Wala siya sa radar ko eh. Hindi ko siya napapakinggan even though maraming mga tao na may gusto sa kanya, gusto pakinggan yung music niya, nagba-viral siya sa TikTok. Ini-skip ko lang. Parang hindi pa ako ready makinig ng mga style na mga ganitong music. But ngayong first time kong napakinggan si Dionella, maganda naman yung ano niya, maganda yung kanta niya, and absolutely nagugustuhan ko na kagad yung tono ng kanyang vocal range, you know. Maganda yung flexibility ng vocals niya. Ako naman bilang isang producer, masabi ko rin na na vocal coach ako kasi tinuturuan ko yung mga artist kung ano yung dapat nilang makita sa mga range ng mga kanta na pwedeng magpakapal ng boses nila, yung mga notes na pwede nilang gamitin para mapaganda pa yung tono, you know. Pag marinig niyo yung mga kanta ko, meron ako mga second voice doon, may mga blending din ako na ginagawa. Even though limitado lang yung kayanan ko bilang isang kasi hindi naman ako ganong kagalingan din eh. Pero dahil meron din akong background, dahil matagal na ako nagpo-produce sa iba't ibang mga artist, meron akong idea, kaya alam ko yung sinasabi ko. Pero hindi natin napagkakailan na meron talagang mga artist na hindi man sila nagpo-produce, seryoso sila sa pagkanta at kanta lang talaga yung ginagawa nila. Na masasabi ko mas eksperto sila sa akin pagdating sa pagkanta. Even though kahit eksperto sila, hindi ko masasabi na kaparehas ko sila ng tema o gusto sa musika, o kaparehas ko sila ng gusto sa technique o range ng kanta. Kasi may mga tao na magagaling pero hindi mo trip yung vocal nila, parang ganun. Tuloy natin. If Eden defines what home. Napakaganda kasi parang naririnig ko yung Queens, yung kanta nila na ano ba tawag doon, yung Mamma Mia, mga ganun. Kasi ganyan sila kumanta, narinig ko yung nagkaroon ng parang nag-pay homage si Dionella doon sa idea na yon. Ano bang title ng kanta ng Queens na may ganun? May Mamma Mia to sinyo, mga ganun, ganda. Pakinggan muna natin guys, tapos suriin natin. It defines what home should be. Then paradise is you and me. Thinking about the days you're only all I had, no fame, no love. You were all I need. Show me, say it's too much fun. Give you everything, maybe that's how
Sarap in pakinggan. this light, burning in the skies. Damn! Now I know this Oh, life yeah. ain't easy, but it made me realize. Damn! Masyadong ano to. Ang ganda ng pagka-define ng mga lyrics. Maganda yung mga paggagamit ng mga words. Maganda yung pagpili ng tamang tono, pagkanta, napakahusay. Suriin natin to guys para maintindihan natin kung ano ba yung mensahe ni Jonella o ano ba. Nandito naman tayo para sa facts, meaning at message. So simulan natin suriin kung ano bang sinasabi niyang ikigai. Eden defines what Ano bang meaning ng ikigai? Tingnan naman natin. I-google muna natin. Ikigai. A Japanese to a reason for being, a reason to live. Yung dahilan para mabuhay. Pakinggan natin yan. Suriin natin. Dayonela. Eden defines what home should be. And paradise is you and me. Grabe yung pagkagamit dito ng words, yung choice of words niya. Yan, so, gagamit muna tayo ng facts muna dito. Yung facts dito, Eden, nasa Bible talaga siya. So, alam niyo na paano ginagawa dito sa mga bago. Pagpasensyahan niyo lang, marami akong post, marami akong stop, kasi ganito talaga ako mag-react. Sa mga day one, mga taga day one, shoutout sa inyong lahat, ganun pa man. Eden, nagsisimula yan sa Bible, meron ng Eden, kung gagamit tayo ng facts, yung meaning naman nito, parang sinasabi naman dito ni Eden, kung ako nasa katayuan sa if Eden defines, kung ako yung Eden, 'di ba, para siyang paraiso. So yung Eden na yon yung parang paraiso kung saan si Adan at Eva. So pag ang Eden, ang paraiso ay isang uri ng tahanan, then paradise is you and me. Ibig sabihin nun, parang sinasabi niya sa perspective ni Adan, kung nasan si Eva at kung nasaan ng Eden, ibig sabihin, yung Eden kahit ano, basta magkasama tayo, nagiging paradise yun. Sa feeling mo, para na akong nasa paraiso. Sa feeling mo, bilang ikaw ang aking pinakamamahal, pakiramdam ko nasa paraiso o kahit saan ako pumunta. Kasi kasama kita eh. If Eden defines what home should be, then paradise is you and me. Sa feeling mo, nasa paraiso na ako. Kasi ang Eden ay isang tahanan ni Eva at Adan. So, napakaganda nun. Tuloy natin. Thinking about the days you only all I had, no fame. So, thinking about the day, sabi niya dito, naalala ko yung mga panahon na wala akong, di ako sikat. Walang naniniwala sa akin. Ikaw lang meron ako. Wala akong swerte, lahat. Wala ako nung, walang pera, walang magarang bahay, walang kotse. Meron lang ako kanta at meron ka lang paniniwala sa akin na maabot ko lahat. Hindi mo ko iniwala. Now that you are running like me, Ikaw lang sapat na. say too much fun, give you everything. Sabi niya rito, nag-hoping na kagad siya in the future. Siguro pag sumikat na ako, after ng mga struggle ko, tapos naging successful ako, okay lang ba na ibigay ko sa'yo lahat, if ever? Diba? At kahit hindi pa ako sumisikat dahil sa pagmamahal at suporta mo, okay lang ba kung ibigay ko na lahat? Diba? Kasi wala naman akong maibibigay. Kaya sa mga sinasabi ng mga tao, mga babae, hindi nila nakikita itong idea na to. At bibigay ko sa inyo to. May mga lalaki na hindi naman mayaman. May trabaho lang sila. Pero dahil yung trabaho nila, yung sahod nila, binibigay nila sa asawa nila, sa misis nila, sa jowa nila. Sasabihin ng ibang mga babae, nakaibigan yung babae na yun, sasabihin, bakit mo ginajowa, ba't inasawa mo yan, wala namang, hindi naman mayaman, walang kotse, nagtatrabaho lang. Sasabihin, ito ang pinakamagandang sagot ng mga kababaihan. Kahit ito lang yung trabaho ng jowa ko, ng asawa ko, yung sahod niya, binibigay niya sa akin. Lahat ng meron siya, binibigay niya sa'yo. Kung nakikita niyo yung idea, lahat ng sakripisyo niya, binibigay niya sa'yo. Lahat ng dugot, pawis niya, trabaho niya, yung sahod niya, nasa sa'yo. Binigay niya yung lahat, wala ka nang mahihiling pa para doon. Tuloy natin. Maybe that's how you mean to me. Maganda yung paggamit din ni Daniela, no? Kasi yung mga ginagamit niyang words, madali rin maintindihan. You know? Maybe that's how you mean to me. But let me tell you, babe, I'm not an angel.
Sometimes I fight it's a part of it. So baby, don't worry now. Facts din yun, sabi niya, hindi ako perfecto, magkakaroon tayo ng pag-aawayan. Pero mas mabuti na mag-away tayo ng magkasama kaysa mag-away tayo na magkalayo. Mag-away tayo na lagi tayong magkatabi, nandito tayo, nakita natin yung isa't isa, kaysa mag-away tayo na nandoon ka sa malayong lugar at kung kani-kanino mo sinasabi yung pag-aaway natin. Much better na ma-feel ko na uncomfortable ako, katabi kita, kasi ma-feel na uncomfortable ako katabi ko ibang tao. Yun yung magandang idea doon bilang isang sa relationship. So, It's not perfection that makes things so beautiful. It's just like all your flaws and birds about makes you who you are. facts na naman yung mula kay Dionela. Sabi niya rito, lahat ng mga imperfection ay okay lang. Kasi yung imperfection mo, hindi ka ganun ka-sexy, hindi ka ganun kagandahan, hindi ka mayaman, yun yung nagde-define bilang ikaw. At dahil sa mga imperfection na yun, nagiging perfect ka. Bakit? Kasi nagiging unique ka sa imperfection mo At dahil sa imperfection na yun, nakikita ka parang sign. 'Di ba? Makita mo yung sign sa hospital. Hindi naman perfect yung walang magarbo, pero pag nakita mo yung may sakit ka, pero nakita mo yung sign ng hospital, pakiramdam mo perfect, nasa tamang lugar ka na kagad. Kasi hindi man magarbo, wala man mga ano tawag dito, wala man magandang mga design yung hospital na yun. Pero pag nakita mo yung nakalagay hospital, pakiramdam mo safe ka na kagad. Kasi what? Nasa hospital ka na. Yun guys 'di ba? Kahit yung bahay ninyo hindi maganda, kahit gawa lang sa bubong, kahit mga pira-pirasong kahoy lang, 'di ba? Pero once na nakita mo, na-define mo agad na bahay mo 'yun. Nagkaroon ng pagkakakilanlan sa utak mo at sa puso mo. At pag nakita mo yung bahay mo, kahit malayo ka pa lang, pakiramdam mo, safe ka na. Kaya yung bahay na 'yon nagiging perfect. Yun yung sinasabi doon, yung flaws and curves. It makes you who you are. Makes you unique. Sabi niya doon, gumamit siya ng ano dito. During all the stars are glowing because they're burning in the sky. Sabi niya, tignan mo yung mga yung mga stars sa paligid na nagba-burn, na parang umiilaw sila. Umiilaw sila dahil nagba-burn sila. Ibig sabihin, kahit yung mga star may purpose sila. Kaya sila beautiful kasi nasusunog sila. Ganda na, no? Kasi gumagamit si Junelo ng ibang lengguwahe para makahook din siya ng ibang mga tao. Na-appreciate niya. Yung mga Japanese people ma-appreciate to. Kasi parang purpose to. Ikigai kasi ay concept, reason for being, the reason to live, May ikigai, ikaw yung reason ko, ikaw yung dahilan kung bakit ako nabubuhay. Sinasabi nga nila dahil, yung meron akong kanta yan, title nun, Anino. Kumbaga, sinasabi ko doon yung konsepto ko doon, parang nung binuhay tayo, meron tayong twin flame, tapos pinaghihiwalay lang tayo. Tapos nun, ang nangyayari, darating yung panahon, magkakasama din kayo kasi mararamdaman ninyo na parang tinadhana kayo kasi yun yung twin flame mo. Tuloy natin. Wow, ang ganda ng sinabi niya doon. Hingat, hingalo, ikaw ang sanhi. Ibig sabihin, yung paghinga ko, ikaw ang dahilan. Kasi binubuhay mo ako araw-araw At pagdating sa panahon na ako'y mamamatay na, ikaw pa rin yung dahilan. Kasi kasama kita Ibig sabihin na puno ko yung buhay ko. Naubos ko yung buhay ko dahil sa'yo kasama kita. Yun. Napakagandang bagay yun. At ibig sabihin nun, another aspect na yun, na handa akong mamatay para sa'yo. Napakagandang I've known you from a previous life. If you're the counterpoint, nag-rap si Loni, pakinggan natin yan. I'm feeling like I've known you from a previous life. If you're the counterpoint to my soul, I wouldn't be surprised. Jesus Christ, I fell for you faster than the speed of light. You're my ikigai, the reason why I feel alive. You gas my face aside, you give me peace of. Ang ganda na pagkakasabi ni Loni doon, sabi dahil sa'yo, parang na, sabi niya rito?
You're my reason The why. reason why I feel alive. Sabi niya, dahil sa'yo, Jesus Christ, natagpuan ko yung panibagong ako. Naramdaman ko na parang buhay akong muli. Napakaramdam ko na buhayan ako ng loob at ang dami-dami pang mga bagay. I fell for you faster than the speed of light. You're my ikigai, the reason why I feel alive. You cast my fears aside. You give me peace of mind, no need to lie. I heave a sigh every time that I see you smile. Baby, I just wanna treat you right, show you I'm a decent guy. But when it's demon time, lahat-lahat ibibigay. Ayos kitang dalhin sa lugar na kung saan tayo lang. Basahin sa'yo ang mga liham ni Andres kay Kaoryang. Ang taong siyang kabiyak ng aking Bar, sabi niya, parang gusto kong ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal tulad ng pagmamahal ni Ka Andres kay Ka Oryang, kung paano sila magmahalan dati. Very old school, napaka-unique ng pagkakasabi. liham ni Andres kay Kaoryang. Ang taong siyang kabiyak ng aking pagkatao. Sa'yo lang natagpuan, kambal ng kaluluwa ko at katuwang. Alam mo bang pag-ibig ko sa'yo'y walang katapusan. Malagutan man ako ng hangin kahit pa mabuang. Pagpagumanhin mo na lang muna aking kabatuyan. Medyo meron nung ditong konting flow dito. Malagutan man ako ng hangin kahit pa mabuang. Kasi hindi ka na mababuang pag nalagutan ka na ng hangin. Wala, patay ka na eh. So, dito lang tayo nagkatalo dito, Looney, sa part na to. Kahit pa mabuang dapat, kahit maging abo na lang, kahit pa maging abo na lang. Parang gano'n. Malagutan man ako ng hangin, wala na yun. Kahit pa mabuang kasi, namatay ka na rito, di ba? Pag namatay ka na rito, wala nang pag-asang mabuang ka, napatay ka na eh. Diba? Palitan natin. Baka meron pa siya sabihin doon. Tuloy natin. Ibig ko sa'yo'y walang katapusan. Malagutan man ako ng hangin kahit pa mabuang. So, mali talaga yan. Kahit pa mabuang. Hindi na maganda yung flow ng storytelling dito. Pero okay pa din. Pasok pa rin kasi pakaramdam ko nasabi niya lang yan in intention of ma-express niya lang ang sarili niya. So, parang expression na lang dito. Pero, yung pagkakasunod-sunod ng life cycle ng tao, in my own perspective, sa facts talo siya dito. Pero, yung meaning naman nandyan naman. Pero, pag sa facts talo siya, kasi, pag malagutan ka ng hangin, hindi ka na mabubuang. No? Wala na. Okay sana kung kahit na ako ay mabuang tuluyang malagutan ng hangin, parang pwede pa. Pero kasi nabuang ka na, tapos nagpaamatay ka, nalagutan ka ng hangin. Pero kung malagutan ka ng hangin ngayon, tapos hindi pwede kasi patay ka na eh. There's no chance for you to be mabuang pa. Diba? Tuloy na. Pagpakumanhin mo na lang muna aking kabatuyan. Dalato na aking pagkabighanin kung alam mo lang. Facts din yun ha. Kasi minsan ang mga lalaki, pag nabibighani kami, nagiging baduy kami, nagiging corny kami. Corny tawag dun eh. Pero ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. Di ba sabi nga nila, wala ka na magagawa, mahal mo na. Bye! Tama tayo yan! Pwede tayo. Tuloy natin. So beautiful, just like all your flaws and curves of you. Makes you who you are. Know this so good in this burning in the sky. Now I know this life ain't easy, but it made me realize in this sunshine I can guide you to me. Ganda sana na pag-translate sa alternative rock eh. Pwede pang pasukan sana to ni Dionela ng ng mga high notes dito para bumibirit siya, para mas maganda. Mas masarap pakinggan kasi may mga tao na biritero tulad ko, gusto ko yung mga bumibirit-birit. Kasi may liga ako bumirit, di kasi ako marunong mag-falsetto. So si Dionela, inaano niya rito eh, talagang sino-showcase niya yung kakayanan niya gumamit ng mga lower voice, mga falsetto, napakahusay, napakagaling talaga. Na-elib na ako ngayon kay Janela.
Hopefully, makakolab ko rin to. Pero darating yung araw ngayon, hindi pa tayo sikat eh. Kasi alam ko mga nakakolab lang pag sikat na eh. So, check nyo lang guys, sa description doon yung personal na channel ko. Check nyo lang, meron akong bagong kanta kasama si Flick G, Sarah Flick G. Kasama ko rin si EJ Power nung nakaraan eh, sige lang. Tapos, yung sa kami naman ni Flick G, 31214, mga ganun. Tapos, doon naman sa may 31243. Tapos, doon naman sa susunod kong kanta, solo ko lang naman yun. Ang title naman nun ay Late Night. Check nyo lang guys. Hopefully, masuportahan nyo rin ako tulad ng pagsuportahan nyo sa mga artist na to. Tuloy natin. Dala ko na aking pagkabighani kung alam mo lang. Shit. Kailangan kong aralin yung falsetto talaga. Kailangan kong aralin yung mag-falsetto. Dala ko na aking pagkabighani kung alam mo lang. Pakahusay, napakaganda nun ah. 世界が何を求めようとも私は気にしない。誰がどんな目で見ようとも Oh 私 shit. の瞳 May に映る Japanese あ ba? なたは Watashi wa harabe desu. Wakarimashita kalentong Lucia sa mga punta Divisoria, Marikina, Robinson Galleria, Green Hills, San Juan. Japanese. Sorry. Joke lang ha. Baka mainis kayo sa akin ha. Umpisahan nga guys, maganda yung banat dito ni Janelle. It defines what home should be. In paradise, just you and me. Shit! But the days you only all I had, no fame, no love. You are all I need. Show me, say too much fun. Give you everything. Maybe that's how you mean to me. But let me tell you, babe, I'm not an angel. Sometimes I fight it. It's a part of it, so baby, don't worry. It's not perfection. I make things so beautiful. Just like you. Alam niyo kung sino pinakamaganda mag-collab? Dionela tapos si Juan Carlos. Putang inang. Mataas na boses ni Juan Carlos tapos si Dionela yung control. Puta, bangas. Doesn't care, makes you who you are. It's just like glowing, just like burning in the sky. Now I know this life ain't easy, but it made me realize, baby, sunshine might because you were to me. Like I've known you from a pre. So, ganun lang pa guys. Maraming salamat. Congratulations kay Junela Ikigay, official lyric video. Congratulations din kay Luni. Wala ako sama ng loob kay Junela. Even though kay Luni, nagre-react lang talaga ako basta naririnig ko. Nasa facts, meaning at message lang talaga. Ganun pa man, maliit na problema lang sa pagsulat nung talaga. Pero other than that, bibigyan ko pa rin siya ng 10 kasi sa tingin ko, masarap siyang pakinggan. Napakaganda niyang i-practice yung vocal natin dito. Ako, hindi naman ako agalingan, pero may masabi, may talagang boses din talaga. Sumasabak din tayo. Hopefully, siguro mga 1 year, 2 years, makakolab ko rin to si Junela siguro. Hindi lang sa ngayon, pag medyo sumikat-sikat na tayo. Ngayon, wala pa eh. Ganun pa man guys, congratulations, napakahusay, napakaganda ng pag-aagawa. At hopefully, marami pa magawa si Junela na kanta at mag-expect na ako sa kanya. Nag-subscribe ako. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe kay Junela. Ganun pa man. Maraming salamat guys, bibigyan ko siya ng 10. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo, at higit sa lahat. Pagdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibes Pro. Ingat kayo lahat dyan. Peace out.